Hello sa lahat. Meron dito, Dell Optiplex, model 3080 Micro. Ang issue o ang problema nito, nakabayos administrative password. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano alisin yung BIOS administrative password. Tara, at simulan na natin. Sa mga ganitong kaso, i-try nyo muna yung mga basic. Katulad ng pag-reset ng BIOS sa pamamagitan ng pag-shorted sa CMOS battery line nito na positive at negative. So ipag-short lang natin yon ng mga around 10 seconds. Then kapag hindi umubra o hindi gumana, proceed naman tayo sa second solution. Mag-open ng kahit na anong browser, maaari ito sa cellphone o kaya sa PC. Then i-type bios-pw.org. Then i-enter dito yung system number na makikita sa system unlock o sa administrative password. Then select get password. Then yung lalabas na code dyan, yan naman yung i-enter natin dun sa setup unlock o administrative password. Then kapag hindi gumana o hindi effective, proceed naman tayo sa third solution. Dito sa third solution, ito yung pag-program ng BIOS o pag-flash ng BIOS gamit ang stock bin file at programmer tool. Then dito, makikita natin na yung BIOS ay XMC. At kung halimbawa na hindi nyo ma-reprogram o hindi nyo ma-flash o hindi supported ng programmer tool nyo yung ganitong klase ng BIOS, ganito lang ang gagawin. I-open ang programmer tool. Then sa manufacturer, ilagay sa XMC. Then sa name, i-search kung merong XM25Q H256B. Dito sa programmer tool, sa name, makikita natin na wala yung hinahanap natin at yung pinakamataas na bilang niya is yung 128B. So ang gagawin, i-select ang device. Sa manufacturer, i-select ang XMC. Sa name, i-type XM25Q H256B. Sa delay, ilagay 2000. Sa flash, ilagay 32 MB. Sa flash page, i-select ang 256. Sa chip ID, i-type 0x0. Sa EEPROM, i-select ang 0B. Sa EEPROM page, i-select ang 1. Sa extend, pwedeng hayaan na lang yan o lagyan ng 0. I-select ang add. Then makikita dyan na nag-add na ito. Then ngayon, i-select ang save. Then i-select ang exit. Sunod, i-close o i-reopen ang programmer tool. So makikita na natin dyan na mayroon na itong XM25Q H256B. So goods na to at ready na mag-flash ng BIOS. Then ngayon, skip ko na muna yung iba para mabilis itong video natin. So bali na i-flash ko na yung BIOS gamit ang stock bin file. Pero negative pa rin ang naging resulta. Mayroon pa rin itong administrative password. So ang ginawa ko rito, yung pang port solution na yung pag-flash ng BIOS gamit ang edited na bin file. Then ito ang resulta. Makikita nyo dyan na lumabas na yung manufacturing mode. Then nakaka-access na din sa BIOS settings. Bali ang nawala lang dito o yung na-disable lang dito, yung service tag. Dahil yung bin file na ginamit ko, yung pangtanggal ng device freeze,
o yung pangtanggal ng company lock na PC. Pero all in all, gumagana siya ng maayos. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.